Hi everyone, welcome to Health Vibe, your wellness lounge here at the Philippine Star. My name is Kai Magsanok, features editor at the Star and your host for this program. So layunin po natin dito sa Health Vibe na ma-democratize ang access ninyong lahat sa tamang impormasyon tungkol sa lahat ng matters about health and wellness, no? Lalo na ngayon, uso ang bagyo. So I'm very excited about what we're gonna talk about today in this episode. Our guest is a friend of mine. He is also a doctor. At parang tumanda po kami na magkasama for the past 3 years. And I've seen him grow his following from 150,000 followers on Facebook to now over more than 1.4 million. Dahil sobrang sipag lumaban sa misinformation and disinformation. Pag nakatikim na kayo ng sagot ni Dr. Dexter Macalintal, yan. Alam niyo na yung ibig ko sabihin. So Doc Dex, as we call him, is a lifestyle medicine physician. He's a registered nutritionist dietitian. And he is a producer and host of Dr. Next Door, which airs on our sister company, 1PH. Yeah, 1PH. Right. Hi, Doc Dex. Hi, Welcome to Health Vibe. Thank you for having me. Yeah, welcome to the Star. Ang saya-saya ko, nandito ka na. Okay. Doc, pag-usapan natin agad, let's jump right into the topic. So today, we're going to talk about leptospirosis. Okay. No? Ano ba talaga yan? Parang naririnig namin yan, but I doubt. Remember, every time I speak with you, I represent the patient, Yes. right? So I'm going to ask questions that the ordinary Pinoy will want to understand Go about leptospirosis. What is the medical definition? Well, kung medical definition lang naman, it simply is a bacterial infection, no? Caused by definitely a bacteria. It's called yung Leptospira, no? So itong Leptospira na to maaaring makuha sa ihi ng rodents, no? At saka iba pang mga animals. And then kapag nandoon siya sa flood water, no? Kapag nag-wade ka doon, naglakad ka doon at merong mga sugat-sugat yung iyong mga paa, maaari siya na mapunta sa iyong katawan. Yun. And then after a few days, after a few weeks, maaari ka magkaroon ng mga tinatawag na symptoms. Yung 2 weeks natin or about mga 2 days to 30 days even, yung tinatawag natin na incubation period. So sa incubation period, ito yung kumbaga parang niluluto mo o binuburo mo pa sa loob ng katawan mo. Kapag hindi kinaya ng katawan, that's the time po pwede ka magkaroon ng mga sintomas nito. Okay. Ilang days ulit, Doc? Yung That's incubation? actually mga 2 to 30 days. Pero ang ang mean niyan, no, or usual niyan is 5 to 10 days po pwede kang magkaroon na ng sintomas. Okay. So, para sa mga nanonood na naglakad sa tubig baha nung bagyong Christine, sana po makinig po kayo for the rest of our discussion. And if may kilala po kayo na napalusong din sa baha or sila kasi yung binaha sa bahay, wala silang choice, make sure to share this episode with them. What does, Doc, what does leptospirosis do to the body? Okay. So, yun nga, no, pwede siya pumasok sa loob ng katawan, yung Leptospira, no, yung bacteria na Leptospira. Pwede siya pumasok sa loob ng katawan at kapag ito ay pumasok na at hindi na contain ng katawan mo, pwede ka magkaroon ng mga sintomas. So, kapag mayroong kahit na na nasa loob ng katawan mo na gusto niyang tanggalin, pwede ka magkaroon ng reaction. Number 1 is fever. No, pero usually hindi agad fever, pwede mga vague symptoms lang, pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, pag dudumi, pag vomit, then magkakaroon ng fever. And then maya-maya pwedeng naninilaw o namumula na yung mata. Yun yung tinatawag natin na jaundice, and then pwede ka rin magkaroon ng rashes. Yung abdominal pain pwedeng maging masakit na masakit talaga siya. At yun, kapag ganyan yung mga sintomas at minsan nagdi-delirium yung pasyente, dalhin nyo na agad sa ospital. So, Doc, pag na-diagnose na ng leptospirosis infection, no, ano ang gamutan para malabanan siya? Oh well, ang gamutan kasi talaga naman ng leptospirosis is, since it's a bacterial infection, dyan papasok yung iyong antibiotics. No? Yan yung tinatawag natin na kapag makikita kayo ng doktor, no, na after waded in flood water, masasabi na, kinakailangan niya ng doxycycline. No? So, yan, bibigyan siya ng doxycycline. Usually, these are for mild. No? Pero, meron kasi tayong tinatawag na Wales disease. No? Kapag ganyan, nagkakaroon ng mas malala na problema sa leptospirosis, pwedeng matamaan ang iyong atay at ang iyong bato. No? Na usually, kapag ganoon, ikinamamatay ng mga tao.
Yun. So recently lang, no, meron akong isang kaibigan nga na tumawag sa akin. Sabi niya, nasa PGE show yung kaibigan niya. No? And then, humihingi lang ng tulong para lang mabisita yung kaibigan. Pero ang kwento nito, kausap ko pala siya sa telepono, narinig ko, sumisigaw na yung kasamahan nila doon, wala na pala yung kaibigang dadalawin nila. So, ganun siyang kabilis. Kaya, huwag iismulin yung leptospira o yung leptospirosis, huwag iismulin na kapag kayo ay umuulan, tapos naulanan, at kayo ay baha, lulusong kayo, at wala kayong proteksyon, maaari po maging problema yan. Lalo na kung mayroon kayong mga sugat-sugat sa inyong mga paa. Ayun, so simpleng investment lang po sa isang pair ng bota. Yes, bota lang naman yan. No? At saka syempre, panatiliin nating walang sugat yung ating mga paa. Lalo yung mga kapatid natin na mahilig magpa-murder ng mga paa nila. No, kinakailangan siguraduhin po ninyo na tama po yung pupuntahan ninyo ng mga manicurista, pedicurista para malinis yung gagamitin din nila sa inyong mga paa po. Kasi ang Pinoy matiisin eh. 'Di ba? Parang okay lang yan. Kaya ko tong symptoms na to, 'di ba? Pero nagulat ako doon sa sinabi mo pag tinamaan yung atay at saka bato. At ang bato, no? So, ano yung instances na mapupunta na doon? Well, kapag nga hindi na-contain ang katawan ang leptospira, o pwede talaga magkaroon ng ganoon. Kapag hindi ka agad nabigyan ng gamutan, kapag hindi ka agad na bigyan ng medical attention, kapag mayroon ka ng mga mild symptoms, pwede talaga siya mag-progress. That's why you have to listen to your body. No? Sabi nga natin, within 24 to 72 hours, kinakailangan na makita kayo ng doktor kung meron kayong mga sintomas na yan. Okay, I repeat, 24 to 72 hours na nag-wade kayo sa flood water. Tapos meron kayong mga sintomas na, ay, pumunta na kayo sa inyong doktor. Lalo na kung sumasakit na po yung inyong mga tiyan, nagkakaroon na kayo ng jaundice o naninilaw yung mga mata at saka mga balat, punta na agad kayo sa ospital. Kailangan talaga in person? Mas maganda in person. Okay. Para nang sa ganoon, makakawakan namin yung mga tiyan ninyo, matitingnan namin yung rashes. Kasi for all we know, baka pala naman yung sakit ng tiyan ninyo at lagnatin nyo ay dengue pala. No? Kasi isipin mo, lagnat, masakit yung tiyan, nagkaroon ng rashes. These are symptoms na po pwede rin na warning signs ng dengue. So, maraming sintomas, maraming kinakailangang isaalang-alang kapag kayo ay nagpapatingin sa isang doktor. Kaya, mas maganda nakikita kayo ng personal. Ngayon pa naman, kung titingnan natin, may paparating na namang bagyo. May magbabagyuhan na naman, bukod sa bagyo, may nakaraan lamang na bagyo. Baka merong mga stagnant waters dyan na pinamumugaran ng mga lamok. So, pwedeng alinman doon sa dalawa. Maari galing chikungunya pa yan. That's why maraming dahilan, at kinakailangan malaman natin kung alin mismo yung dahilan sa mga pagkakasakit ninyo para mabigyan namin kayo ng karampatang gamot. Yeah, on that note, wag po kayong mag-Dr. Google. Yes, isa pa yun. No? Kung may doktor na po kayo sa pamilya, kontakin nyo agad. Makinig kayo dito sa episode ng Health Vibe or i-follow nyo po ang Facebook page ni Dr. Dex Macalintal. Yes. Sumasagot po siya. Ang bilis. But remember, yung mga videos po namin, this is healthcare information. It's not a substitute for medical advice. Kasi ang medical advice po, kinakailangan po, nakikita kayo ng inyong mga doktor. We can do a thorough history and physical examination that would lead to 80 to 90% of the diagnosis. Yeah. And the diagnosis, if you got the right diagnosis, you will go to the right treatment pa rin. Correct. At saka huwag kay Dr. Tita, kay Dr. Mommy, ganyan. Kasi culture kasi natin yung doc di ba? Parang we are so caring and so tight parang in terms of our relationships. Yes, with the family. Na it's out of concern, na nagiging nagdo-doctor role. Pero kung hindi po tayo doktor, dali na lang po natin yung mahal natin sa buhay sa doktor bago maging fatal, pagsisihan natin siya. Yes. Doc, pag na-survive yung leptospirosis, meron bang parang permanent damage sa katawan? Well, depende. Kung ito ay, kunyari, nagkaroon ka talaga ng problema sa bato, pwede talaga na magkaroon ng problema sa bato. Pero yung mga mild, wala naman, you can go on with your lives naman. Okay, so it's survivable. Yeah, it's survivable naman. Marami naman nag-survive. Hindi naman sinasabi na, pagka nagka-leptospirosis ka, mamamatay ka na. Hindi ganun. Okay. So, kapag ka nagka-leptospirosis po kayo, there is a chance na lumala ang sintomas, lalo na kapag kayo ay merong nasa background kayo ng immunocompromised host. Right. So, pero yun nga, kaya kinakailangan talaga malakas yung resistensya ninyo. At saka, syempre, malinis yung ating mga paligid.
para sigurado kayong hindi kayo magkakaroon ng sakit. Alright. So, practical na lang, Doc. May question ako, practical tips para sa mga taong laging binabaha. Okay. Para hindi sila magkasakit ng leptospirosis. Number 1, yung sinasabi mo na kanina, mag-invest sa bota. No? So, mura lang naman yung bota. Yeah. No? At saka sa gobyerno din natin, kung gusto po din nyo na makatulong din, lalo ngayon, panahon ng eleksyon, mag-donate kayo ng bota. Hindi lamang basta tsinelas na yung do-donate nyo o food packs yung do-donate nyo. Mag-donate kayo ng bota para sa mga nasasakupan ninyo, lalo at binabaha. No? Pangalawa, make sure na malinis lagi yung mga paa ninyo, no, kapag kayo ay after na mag-wade sa floodwater. And then pangatlo ay siguraduhin din natin, no, na walang mga sugat-sugat yung mga paa ninyo. So always check your feet, no. Lalo na kung kayo diabetiko, kasi kapag diabetic ang isang pasyente, pwede po na mas prone sa pagkakaroon ng mga sugat-sugat sa paa, even sa mga kamay. At maaari na magkaroon tayo ng problema dyan in the long run. So, hindi lang sa leptospirosis, maaari din po na magkaroon ng pagnanana yung mga paa, yung diabetic foot na tinatawag, and we can go on and on and on. So, practical tips yun nga, invest sa bota, maglinis parati ng inyong kapaligiran, maglinis din ng inyong mga katawan, at siguraduhin na kapag may mga sugat na kayo nakikita, pumunta na sa doktor para nabibigyan na agad ng gamot. Okay. Para mag-heal na agad siya. So, kasi kapag na-heal mo na or naayos mo na yung mucosal break, less chances na ang pagkakaroon ng leptospirosis pa rin. Okay. While listening to you, napapaisip tuloy ako sa mga tao nagsiswimming, sa mga baha. Ngayon na nga, oo. Hindi lang paa. Buong katawan, diba? Yeah. So, Buong diba, katawan. nagva-viral yung videos Yes, na yan eh. Or yung mga tao, Doc Dex, na nagsiswimming. Sorry yung part po ng Manila Bay na hindi na malinis, diba? May kabilang part na may lumulutang na basura. Yes. Parang we're exposed to so many things. Meron kasing kasabihan ng mga Pinoy, sige, expose mo sarili mo sa dumi para lumakas ka. Diba? What do you say to that? Or siguro yun na yung kasi to close this episode of Health Vibe, I want you to give a message to the viewers. Well, yung kasing, bago doon sa message, doon sa sinasabi na expose mo sa dumi yung mga bata para magkaroon sila ng immunity. Well, there's a little bit truth to that. Yung mga tama lamang na germs. Kasi tandaan natin na tayo, sa loob ng katawan natin, meron tayong tinatawag na microbiome. There's good and bad bacteria. So you have to have a good balance of those para mas maging healthy ka. No? So yan yung bago ngayon sa microbiome, sa gut health na tinatawag natin. Pero not to the point naman na kailangan mo lumusong sa baka para magkaroon ka ng bacteria na gano'n. No? Hindi naman gano'n ka-extreme. No, tayong mga Pilipino, mapapansin mo yung mga yung mga nag-viral na yon. Pinapakita kasi na masayahin pa rin tayo. No, so and then naiibsan yung stresses din. Siguro na lumalakas din yung resistance nila, pero hindi ibig sabihin kailangan gayanin. No, so mas kinakailangan pa rin kung gumawa naman sila ng gano'n, maglinis pa rin ng katawan. So ang message natin sa ating mga viewers, kapag po kayo ay nag-wade sa floodwater, again, keep your body clean. Maghugas, magsabon, no? At saka syempre kinakailangan, kung talaga magkakaroon kayo ng symptoms, go to your doctor. Pero sa instance na magkakaroon talaga ng wading sa floodwater or naglakad kayo sa baha, na-expose talaga kayo ng matagal sa baha, pumunta na agad kayo sa pinakamalapit na doktor niyo within 24 to 72 hours. Nang sa ganon, mabigyan na agad kayo ng antibiotiko na prophylactic, ito nga po nating doxycycline. Kasi life-saving siya. Very, very life-saving siya. Okay. Thank you so much, Doc Dex, for being part of Health Vibe to talk about leptospirosis. Anytime. So, ayun po, sana po, kahit na kaunti, no, may natutunan kayo or nasimulan na namin yung understanding ninyo ng disease na leptospirosis. Matiisin po tayo, masayahin po tayo, pero alam nyo po, kung may sakit po tayo or worse, kung pumanaw tayo dahil sa sakit na ito, wala na pong point, no? Parang mapupunta sa wala yung pinaghirapan natin, no? Watch this episode again if you want to understand it better. Or if you have questions, why don't you message us on our Facebook page and we'll try to address them. Again, Dr. Dex Macalintal has a Facebook page that you can also follow. And I guess until our next episode, thank you again, Doc Dex. This has been Kai Magsanok, Features Editor of the Philippine Star. Thank you and be well.